Love Serye TV. Echoes of Love Betrayal. Tunghayan na po natin ang 13 bahagi. Kumunot ang noo ni Sam nang mabasa ang mensahe sa computer niya. Nasa condominium unit siya at kalalabas lang ng banyo. Pinupunasan niya ng tuwalya ang basang buhok at jeans lang ang suot niya. Nang tumuto kaagad ang kanyang paningin sa malaking screen. Ikaw si Sam, di ba? And you are an assassin. You killed people. Why? I'm sorry, I read your files. Hindi ko matukoy. Pakiramdam ko kilala kita. Pwede ba tayong magkita? At pangako, wala ako anumang ipagsasabi. Nabaghan siya sa mensahe nito. Umupo siya sa swivel chair at tumipa ng feedback. I said I will kill you. If I meet you. Lalo pa ngayon na binasa mo ang pribadong datos ko. Mas lalo mo lang nilagay sa panganib yung buhay mo. Anong pakay mo sa isang tulad ko? Salty agent ka ba? May sagot agad ang pinadala niyang mensahe. No, hindi ako isa sa kanila. Gusto kong makinig kang mabuti. Ibabahagi ko sa iyo ang malagim na sekreto ng ahensya. Lahat ng identities na sangkot sa tinatawag na R-section o reverse section. So, ano ibig sabihin ng R-section na binanggit sa kanya ni Eliza ay ang reverse section? Ano ang ibig sabihin niyon? Bakit mo naman sasabihin sa akin kung nalalaman mo? Hindi mo ako pagkakatiwalaan. Hindi ako isang pulis. I know you are an assassin, pero karamihan sa mga biktima mo ay masasamang tao. Kung sa'yo ko ibibigay, kayang-kaya mong protektahan ang sarili mo, lalo na't ilang pulis sa gobyerno ang dawit sa extensensya ng ahensya. Kung ipapaubaya ko sa kanila, mauuwi sa wala ang lahat. Marami ang mapapahamak. Nagtagis sa mga bagang ni Sam. My job is not to save people. I only kill. Para sa sarili mo? I doubt it. Don't try to buy my good side para sabihin ko sa'yo. Wala ako nun. Nakadama siya ng kaunting iritasyon. Hindi siya kilala ng kung sino mang hacker na to. Pero bakit kung kausapin siya, ay tila napakapamilyar nito sa kanya. Magkita tayo, Sam. You can kill me. I don't care. Sa dami ng banta sa buhay ko, mas gusto kong mamatay ng may maiiwang makabuluhang bagay. Malaya kang wakasan ng miserableng buhay ko. Kung nabubuwang ang organisasyong kumikitil sa inosenteng buhay ng mga tao, nakahanda ako mamatay. Napangalumbabang tiningnan niya ang mensaheng iyon na may lilim sa kanyang mga mata. Hindi nagsisinungaling ang taong ito. Higit niyang nauunawaan. Ang pakiramdam na nasa bingit ng kamatayan ng buhay sa anumang oras para naglalakad ka sa isang tulay na walang suporta. Sa isang pagkakamali mo lamang ng tapak ay mahuhulog ka sa malalim na bangin ng kadiliman. May potensyal itong makapasok sa organisasyon. Kung malalaman ng Hyde ang kakayahan nito ay walang dudang ire-recruit ng organisasyon ng taong ito. Walang hesitasyong muli siyang tumipa sa keyboard. Will you really allow me to kill you and obtain the information? Kahit ano pa man, hindi na nagbabago ang sitwasyon mo. I don't trust people regarding Hyde. I'll use the cruelest method to shut you up. It's up to you, assassin. Magkita tayo sa Lunes. Ikaw ang bahalang pumili ng lugar. Ibinigay ni Sam ang lugar at ang oras. Ang impormasyong hinahanap ni Cop mukhang unang mapupunta sa kamay niya. He stopped. May pumukaw sa likurang bahagi ng isipan niya. Para siyang natuklaw ng ahas. Naalala niya ang sinabi ng dating kasamahang assassin. Siya ang susi sa kasong to. Kailangan ko makuha ang impormasyon sa R-section na tanging siya lang ang may hawak. Ang sadya ni Cop ay si Eliza. At may nalalaman ng dalaga sa ahensya. Hindi kaya, there's nothing ordinary about the girl. Here I am, working so hard to find the likes of her, while you didn't even made any effort and yet you accidentally fall into a colliery of gold. Nakakainggit ang swerte mo. Marahas na napahinga siya. Ngayon lang umikot sa isip niya ang mga bagay na pinagsasasabi ni Cop. Imposible ang hinala ni Sam. Si Eliza ang hacker? Ilang beses siyang napailing. Nakapako ang paningin niya sa screen. Paulit-ulit na bumalik sa isip niya ang mga naging pag-uusap nila. Ang nalalaman nito si Zelty. Ang mga banta sa buhay nito. Bakit ngayon lang niya napagtagni-tagni ang lahat? But damn it, malabong may nalalaman ang tulad ng dalaga sa hacking. Such a thing was not even imaginable. Isa lang ang kailangan niyang gawin para siguraduhin yun. Makipagkita ako sa'yo. Kung ipapaalam mo ang tunay mong identity, sino ka?
Ibigay mo ang tunay na pangalan mo. Binalot ng tensyon ang lahat. Kinakabahan siya. Nahigit niya ang hininga. Malakas ang nilikhang ingay ng pagkalagkag ng keyboard ng computer sa sahig. Sobrang nagulantang siya. I am Lay Castillo. Hindi siya makapaniwala. Hindi si Eliza ang hacker tulad ng hinala niya. Ang hacker ay ang anak ni Ama. Pero sa isang banda, ilang Lay Castillo ba ang meron sa Pilipinas? Lalo siyang naguluhan. Lahat ng nasa isip niya ay naiwasang nakatiwangwang sa ere. Bigla na lamang sumulpot ang eksistensya nito. Well, it made sense. Namana nito ang kakayahan ng ama. But heck, may koneksyon ang anak ni Ama sa Zelty. Hindi pa niya iyon nakukumpirma kay Conrado dahil hindi sumusulpot ang bodyguard sa mansyon. Balak ni Sam na hanapin si Lay. Pero tila hindi niya na kailangan pang gawin yon. Kung ito nga ang anak ng partner niyang si Ama, ano ang kaugnayan ni Lay sa ahensya? At mukhang nanganganib ang buhay ng babae. Hindi niya pwedeng ipagwalang bahala iyon. Kailangan niyang masecure si Lay anuman ang mangyari at mailayo ito sa kapahamakan. Pero paano ang paghihiganti niya para sa ama nito? At paano na si Eliza kung basta na lamang siya aalis sa mansyon ng mga Leviste? Inilayo ni Lay ang mukha ng tangkainidan na hawakan siya. Malilate na ako sa school. Umalis na tayo. Malamig na tura nito. Humalatak ito. Patingin. Tumako ang hinlalaki ng kamay ni Dan sa sugat sa gilid ng labi niya. Sinong nanakit sa'yo? Wala to. Shit, Eliza. Anong wala? Haharap ko sa akin ng may pasa sa mukha mo. Tapos sasabihin mong wala. Sinong gumawa? Sabihin mo. Itinulak niya ito sa gilid na nakaparadang sasakyan. Anong gagawin mo? Papatayin mo kung sino mang Herodes ang nanampal sa akin? Ang may kagagawa niyo na yung kanyang ina-inahan, si Mrs. Leviste. Alam niyang gigil na ito sa kanya dahil buhay pa rin siya. Naging matalas sa mga mata nito. I might. Hindi napigilan ni Lay ang luhang bigla na lamang dumaloy sa pisngi niya. Don't. Mas mabuting pabayaan mo na lang ako, Dan. Humigpit ang pagkakahawak niya sa balikat nito. Ayaw mo naman sa akin, hindi ba? Hindi yun ang issue dito. At hindi kita gusto. May mga bagay lang na mahirap ipaliwanag. Walang mahirap ipaliwanag para sa isang taong gustong pakinggan ang lahat. Siya naman ang marahas na isinandig nito sa sasakyan. Would you still say that if I told you that I could kill a person in just a blink of an eye? Biglang nalito si Lay. Well, yes. You are capable, bodyguard ka. You are trained to. I am trained to end a life without feeling anything, Eliza. Matigas na bigkas ni Dan. Namumula mga mata nito. Halo-halong emosyon na nababanaag niya sa mukha ng binata. Fear, anger, pain. Inilapit nito ang mukha sa kanya. I can kill anyone, including you. Patuloy sa pagbalong ang luha niya. You wouldn't. Oo, kaya ko. Buksan mo ang mga mata mo. Huwag kang umasa sa akin, Eliza. Huwag kang masaktan ng dahil sa akin. Wala akong maibibigay sa'yo. I can save your life but I can't live my life with you. It's not that you can't live your life with me, Dan. The thing is you can't live your life for me. Siguro dahil sa ibang umiikot ang mundo mo. Gusto kitang makilala. Ang sabi ko naman, diba, kahit sino ka pa, kahit ano ka pa ay wala akong pakialam. Gusto ko lang malaman dahil pakiramdam ko anumang oras, bigla ka na lang maglalaho ng walang pasabi. Bigla na lang niyetong niyakap. Ano bang nakakapagpatinig sa'yo? Ano bang pwede kong gawin para hindi ka mawala sa tabi ko? Sabihin mo lang, nakahanda akong iwan ng lahat para sa'yo. Don't you dare sacrifice anything for me. I said it. I'm not worth it. Ang pinakamabuting bagay na magagawa ko ay ang lumayo sa'yo, Eliza. Subalit iba yung ikinikilos ng binata sa mga salitang lumalabas mula sa bibig nito. Mahigpit siya nitong niyakap. Hinagod pa nito ang buhok niya. Nakakabaliw na sensasyon ang pumuno sa kanya. Pero habang nandito ako sa tabi mo, sisiguruhin kong walang makakapanakit sa'yo. Tumingala siya habang yakap pa rin siya ni Dan. Ang problema, walang kasiguruhan ang lahat, Dan. Maaaring bukas o makalawa o sa darating na Lunes. Hindi mo na ako makikita pa. Anong ibig mong sabihin? Inilayo siya nito at pinakatitigan. Tinitimbang katotohanan sa tono sa itsura niya. Ilang minuto ang pinalipas ni Lay bago siya marahang umiling. Nothing.
Humaplos ang palad niya sa pisngi nito. Pwede bang humingi ng pabor? Ha? Mag-date tayo, Dan. Now? Pero may pasok ka sa school. Tumawa siya. Pwede ako mag-cutting classes. Buong buhay ko hindi ko pa yun nagagawa. Wala naman sigurong masama kung gagawin ko ng 1 o 2 beses. Wait, hindi na hinayaan ni Lay na makapagprotesta pa si Dan. Tara, nasasabik na hinila niya ito papasok sa sasakyan. Ngiti-ngiti siya sa binata habang nagmamaneho ito. Kinuha niya ang isang kamay nito at dinala sa kanyang pisngi. Anong ginagawa mo? Living for the moment. Napapikit na saad niya. Naramdaman niya ang ginawang pagsalat nito sa kanyang mukha. You're soft, smooth, so beautiful. Bulong nito. Minsan naisip kong kasalanan ng hawakan ka. Dumilat siya. Bakit? Cause it makes me so happy that it scares me. Tumingin ito sa kanya. Ang abuhing mga mata nito ay may lilim ng pag-iisa. Isang pakiramdam na akala ko'y wala ako. Pinagsalikop nila ang kanilang mga kamay. Hindi mo kailangang maramdamang nag-iisa ka. Kahit ngayong araw lang na to, pagbigyan natin ng mga sarili nating palayain kung ano man ang nararamdaman natin. Ngumiti ito. Ngumiti din si Dan sa kanya. Bakas ang fondness sa ngiting iyon, subalit naroon din ang pag-aalala at alinlangan na gusto niyang burahin. Ilang sandali pa ay nasa mall na sila. Nanood sila ng sine. Kumain sa isang fast food at naglaro ng bowling. All the while, Lay was smiling and laughing. Hindi na nila pinigilan pa ang mga sarili. Naroong yakapin niya si Dan mula sa likuran. Kilitiin, tuksuhin at pagtawanan. Habang naglalakad sila ay nasa bewang niya ang kamay nito. Tila ayaw siyang malayo sa katawan ng binata kahit na ilang segundo. Nang mapadaan sila sa isang photo booth, ay sabik na muli siya nitong hinila. Sa masikip at tagong espasyo na iyon, ay sinalat nito ang kanyang mga labi. Does it still hurt? Tukoy nito sa sugat sa kanyang labi. You can kiss the pain away. Anas niya habang hindi ito hinihiwalayan ng tingin. Unti-unti ay tinawid ni Dan ang pagitan nila. Lumapat ang mga labi nito sa kanya nang walang pagmamadali. Marahan itong iginalaw ang mga labi. Nag-iingat na hindi siya masaktan. But Lay could not contain herself. Dumilat siya at sumalubong sa kanya ang abuhin nitong mga mata. Pinapanood ang reaksyon niya. Hindi niya maiaalis ang paningin dito kahit nakakaramdam siya ng hiya. His eyes were unbelievably attractive and mysterious. A creature that was too beautiful to be real. At iisa lang ang kinatatakutan niya sa mga oras na yon, na bigla itong maglaho dahil sa isa lang itong magandang likha ng ilusyon. Lumalim ang halik, naghahanap, napupuno ng pananabik. Sam's instinct told him to insert his tongue inside her mouth. Ginawa nito at nasuklian iyon ang pag-ungol niya, na lalo nagpanginig sa kalamnan ng binata. Hindi ito nagtangkang pumikit. At ganon din si Lay. Magkahinang ang mga mata nila, tulad ng magahugpong ng mga labi nila. May kung anong init ang tumulay sa katawan nila. Mas naging marahas at mapusok ang pagkabig. Ang kamay ng binata ay nakasalikop sa bewang niya. Nanghihina ang mga tuhod. Nang magdikit ang mga dibdib nila, pakiramdam niya ay mababaliw siya sa sensasyong dulot ng mga labi nito. Dan, biglang nahawi ang kortina. Naistatwa si Lay. Gulat na bumitiw sila sa isa't isa. Isang batang lalaki na nakatunghay sa kanila. Mommy, may nagkikiss. Tinuro sila nito. Nagiinit ng pisngi na hinawakan ni Lay ang kamay ng lalaki at nilisan nila ang photo booth. Na makalabas sila ng mall ay bumunghalit siya ng tawa. Si Dan ay nakangiting inakbayan siya. You are a naughty girl. Bulong nito. Tumambay sila sa parke pagkatapos. Nag-share sila sa isang ice cream. Lumabas ang gentle side ng bodyguard niya na gusto niyang makita. Payapa ang mukha nito habang nakangiti. She knew that he was having a good time with her. Magdadapit hapon na ay hindi pa rin sila umaalis sa parke. Nang tingnan niya si Dan ay tila tumatagos sa mga mata nito sa isang partikular na direksyon. Dumako ang paningin niya sa tinitingnan nito. Isang pamilyang tulong-tulong na nagliligpit ng mga gamit na nakaupo sa damuhan. Mukhang katatapos lang magpiknik ng mga ito. Pasan sa balikat ng tatay ang anak ng lalaki. Humahagikik ang bata habang buhat-buhat ito ng ama. Ang anak na babae katulong ng nanay sa pagliligpit. At mukhang may pangatlo pang supling ang mga ito base sa laki ng tiyan ng ina. Isang masayang larawan ng pamilya.
Pero sa mga oras na yon ay waring may bikig sa lalamunan si Lay. Gustuhin man niyang maging ganoon sa hinaharap. Walang saysay dahil wala siya noon. Ganun din ba ang nakikita ni Dan ngayon? Eliza, may ideya ka ba kung anong pakiramdam ng may pamilya? Hindi niya ito tiningnan. Alam niyang may lungkot din sa mga mata nitong tulad niya. Who knows? I think I used to have an idea, but I forgot. Same here. Alam mo kung ano ako, di ba? May karapatan ba ang isang tulad kong magkaroon ng isang pamilya? Umantak ang puso ni Lay sa walang emosyong tono nito. Nanggilid ang luha sa kanyang mga mata nang masilayan ang walang kapantay na kawalan sa mukha nito. Tumayo siya sa likuran nito at marahang yumakap ang mga kamay sa leeg ng binata. Kung paiiralin ko ang pagiging makasarili ko, kukunin ko ang kamay mo at tatakbo tayo palayo sa lugar na walang nakakakilala sa atin. Sa isang tahimik na lugar na mabubuhay tayo ng malaya at masaya. Wala akong pakialam sa nakaraan mo o kung ano man ang kasalukuyan. Ang Dan na nakikita ko ngayon, ang nahahawakan ko at ang kilala ko. At ng puso ko ang totoong Dan para sa akin. Umalog ang mga balikat ng binata. Don't you dare to look into my eyes right now. Yeah, hindi ako titingin. Dumako ang mga palad niya at tinakpan ang mga mata nito. Kahit hindi niya tingnan ay alam niyang tumutulo ang luha nito. Marahil ay unang pagkakataon yon para dito na magbuhos ng nararamdaman. Alam ni Lay na kung wala siya sa tabi ni Dan na mga sandaling iyon ay madudurog ang kabuuan ng binata. Eliza, salamat.